Ego ng Taurus. Puso ng Taurus, ang tunay na laban sa loob. Taurus ay mukhang kalmado, tahimik, hindi matitinag. Nakikita ng mga tao ang matatag na tinig, ang kontroladong reaksyon, ang pasensya na tila walang hanggan. Iniisip nila na walang makakagalaw sa isang Taurus, walang makakayanig sa kanila. Ngunit ang karamihan ay hindi nakikita ang digmaan na nagaganap sa loob. Dahil sa loob ng bawat Taurus, mayroong tahimik na larangan ng digmaan. Isang lugar kung saan palaging naglalaban ang ego at ang puso. Gusto ng puso na magsalita. Gusto ng ego na manatiling tahimik. Gusto ng puso na magpatawad. Gusto ng ego ng respeto. Naaalala ng puso ang pagmamahal. Naalala ng ego ang sakit. At ito ang dahilan kung bakit nalilito ang mga tao sa Taurus. Napansin mo na ba kung paano kayang magmahal ng isang Taurus ng malalim, tapos biglang umatras ng walang paliwanag? Paano sila kayang manahimik ng ilang araw, kahit nasigaw ng puso nila ang salita? Paano nila mamiss ang isang tao bawat gabi, ngunit hindi kailanman nagpadala ng mensahe? Hindi ito malamig na ugali. Hindi ito kayabangan. Ito ang digmaan sa loob. Hindi umaalis ang Taurus dahil tumigil na silang magmalasakit. Umaalis sila dahil ang pagmamalasakit ay sumasakit sa kanilang pride. Hindi sila nananatiling tahimik dahil wala silang sasabihin. Nanatili silang tahimik dahil maaaring mawala ang kanilang dignidad kapag sinabi nila. At narito ang katotohanang bihirang pag-usapan, ang Taurus ay pinakamasakit sa katahimikan. Ulitin nila sa isip ang mga pag-uusap. Naalala nila bawat pangako, bawat tono, bawat sandali na hindi sila pinahalagahan. Paulit-ulit nilang tanungin ang sarili. Dapat ba akong magsalita mula sa puso o protektahan ang sarili gamit ang ego? Ito ang dahilan kung bakit nahihirapan ang Taurus na humingi ng tawad kahit nasasaktan sila. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila humahabol kahit na mahal pa rin nila. Ito ang dahilan kung bakit pinipili nila ang distansya kaysa drama. Sapagkat para sa isang Taurus, mas masakit mawalan ng sariling respeto kaysa mawalan ng pagmamahal. Ngunit ano ang nangyayari kapag napagod ang puso sa hindi pagpapansin? Ano ang nangyayari kapag nagtatayo ng napakataas na pader ang ego na kahit ang pagmamahal ay hindi makakatawid? Diyan nagsisimula ang tunay na pinsala. Maraming Taurus ang hindi nawawalan ng tao dahil wala silang pakialam. Nawawala sila ng tao dahil sobra silang nagmamalasakit, ngunit tumatanggi silang humingi, magpaliwanag, o ibaba ang kanilang sarili. Kung ikaw ay isang Taurus na nanonood nito, naranasan mo na ito dati. Yung sandali na gusto mong magsalita, ngunit pinili ang katahimikan. Yung gusto mo ng kapayapaan, ngunit pinili ang pride. Yung gusto mo ng pagmamahal, ngunit pinili ang distansya. At kung mahal mo ang isang Taurus, babaguhin ang video na ito kung paano mo sila makikita magpakailanman. Sapagkat ngayon, ibubunyag natin ang tunay na digmaan sa loob. Ego ng Taurus. Puso ng Taurus. At sa katapusan ng video na ito, maintindihan mo na kung bakit sobrang malalim ng pagmamahal ng Taurus. Ngunit tahimik silang umaalis. Madalas ilarawan ng Taurus bilang malakas, matatag, at hindi matitinag. Ang isa na nananatiling kalmado habang ang iba ay nagpapanik. Ang isa na humahawak sa lahat habang ang iba ay bumabagsak. Para sa mundo, ang Taurus ay mukhang emosyonal na grounded, halos hindi naapektuhan ng kaguluhan. Ngunit hindi kumpleto ang larawang iyon. Ang nakikita ng mga tao ay ang panlabas. Ang hindi nila nakikita ay ang emosyonal na bigat na dala ng Taurus araw-araw. Ang isang Taurus ay hindi nakakaramdam ng kaunti, mas malalim ang nararamdaman nila. Hindi lang nila ito ipinapakita ng madaling-madali. Mula pagkabata, marami sa mga Taurus ang natutunang ang lakas ay nangangahulugang kontrol. Na ang pagpapakita ng labis na emosyon ay maaaring gamitin laban sa kanila. Kaya bumubuo sila ng tahimik na uri ng kapangyarihan, ang kapangyarihang magtiis, manatiling composed, at harapin ang sakit ng hindi nag-aalab. Ito ay lalong totoo sa mga kultura na pinahahalagahan ang katapatan, respeto, at tahimik na sakripisyo, kung saan ang pagmamahal ay ipinapakita sa gawa, hindi sa salita. Perpektong akma ang Taurus sa ganitong pag-isip. Nagbibigay sila ng hindi ipinapaalam. Nanatili sila ng hindi humihingi ng papuri. At kapag nasasaktan, umatras sila sa loob kaysa humingi ng aliw. Ito ang dahilan kung bakit madalas hindi naintindihan ang Taurus. Iniisip ng mga tao na matigas ang ulo ang Taurus, ngunit sa katotohanan, pinoprotektahan nila ang isang marupok na bahagi sa loob.
Iniisip ng mga tao na malamig ang Taurus, ngunit sa katotohanan, pinipigilan nila ang emosyon na sobrang tindi para ligtas na ilabas. Iniisip ng mga tao na walang pakialam ang Taurus, ngunit sa katotohanan, sobra ang kanilang pagmamalasakit na ang pagkadismaya ay direktang tumatama sa puso. Sa gitna ng kontradiksyong ito nakatago ang tunay na pakikibaka, ang labanan sa pagitan ng ego at puso. Sinasabi ng ego sa Taurus na manatiling matatag. Na huwag humingi, huwag humabol, huwag magpaliwanag sa taong dapat ay alam na ang kanilang halaga. Sinasabi ng ego, kung gusto nilang manatili, mananatili sila. Kung pinahahalagahan ka nila, hindi ka nila ilalagay sa ganitong posisyon. Ngunit iba ang sinasabi ng puso. Naalaala ng puso ang mga pag-uusap sa hating gabi, mga pinangarap na magkasama, tahimik na mga pangako. Naniniwala ang puso sa katapatan, pangalawang pagkakataon, at emosyonal na koneksyon na hindi madaling masira. Gusto ng puso na pag-usapan ang mga bagay, ayusin ang sira, at piliin ang pagmamahal kaysa pride. At ang Taurus ay nasa gitna ng dalawang tinig na ito. Ito ang dahilan kung bakit matagal bago makagawa ng desisyon. Ito ang dahilan kung bakit mas ligtas sa pakiramdam ang katahimikan kaysa konfrontasyon. Ito ang dahilan kung bakit kayang magmahal ng Taurus ng malalim at umalis pa rin. Ang video na ito ay hindi tungkol sa pagsisi sa Taurus o pagromantise sa kanilang sakit. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa katotohanan sa likod ng kanilang kilos. Ito ay tungkol sa pagpapakita kung bakit kumikilos ang Taurus ng ganito kapag may emosyon, sa pag-ibig, sa pamilya, sa pagkakaibigan. Sa pagtatapos ng video na ito, maintindihan mo kung bakit pinipili ng Taurus ang distansya kaysa kaguluhan. Bakit pinapahalagahan nila ang kapayapaan kaysa emosyonal na laro? At bakit, kapag tuluyan ng bumitaw ang Taurus, hindi dahil tumigil silang magmahal, kundi dahil ang digmaan sa loob ay naging labis na pagod para ipagpatuloy? Kaya kung ikaw ay isang Taurus, ito ang iyong kwento. At kung mahal mo ang isang Taurus, ito ang pagkaunawa na matagal mo nang hinahanap. Tara, pasukin natin ang isipan ng Taurus. At tuklasin ang tunay na digmaan sa loob sa pagitan ng ego at puso. Yan ng Taurus ang kalasag na hindi nila ibababa. Kapag naririnig ng mga tao ang salitang ego, kadalasan naiisip nila ang kayabangan, makasarili, o pride na walang dahilan. Ngunit para sa Taurus, ang ego ay hindi tungkol sa pakiramdam na higit sa iba. Ito ay tungkol sa paggalang sa sarili. Ito ay tungkol sa kaligtasan. Ang ego ng Taurus ay hindi maingay. Hindi ito nagmamayabang. Hindi ito naghahanap ng atensyon. Sa halip, ito ay nakatayo ng tahimik, parang isang kalasag. Para sa isang Taurus, ang ego ang pumipigil sa kanila na masira ng mga taong hindi alam kung paano hawakan ang kanilang puso. Ito ang linya na kanilang itinatakda kapag naramdaman nilang hindi sila nirerespeto. Sa sandaling maramdaman nila ang manipulasyon, emosyonal na laro, o inconsistency, ang ego ay tumataas, hindi para umatake, kundi para protektahan. Ito ang dahilan kung bakit tila matigas ang ulo ang Taurus. Kapag nakapagtakda ang Taurus na may lumalabag sa kanilang mga pagpapahalaga, nagiging hindi na maaaring pag-usapan pa. Hindi dahil gusto nilang kontrolin ang lahat, kundi dahil ang pagbibigay ay pakiramdam na pagtataksil sa sarili. Para sa Taurus, mas masakit mawala ng paggalang sa sarili kaysa mawala ang isang relasyon. At ito ay bagay na maraming tao ang hindi naiintindihan. Maraming kayang tiisin ang Taurus, hindi pagkakaintindihan, katahimikan, emosyonal na distansya, ngunit ang kawalan ng respeto ang hangganan. Sa sandaling maramdaman nilang hindi pinahahalagahan, pumapasok ang ego at sinasabi, sapat na. Ito rin ang dahilan kung bakit ayaw ng Taurus na kontrolin sila. Mahalaga sa kanila ang kalayaan, lalo na ang emosyonal na kalayaan. Kapag sinasabi kung paano dapat maramdaman, kailan magpatawad, o kung gaano kabilis dapat kumilos, sila ay magsasara. Tumututol ang ego sa anumang banta sa kanilang dignidad. Kahit ang pagmamahal ay hindi pinapayagang lumampas sa hangganang iyon. Hindi ibig sabihin nito na wala silang pakialam. Ibig sabihin, nagmamalasakit sila sa mga kondisyon na nakaugat sa mutual na respeto. Makikita mo ito ng malinaw kapag nasasaktan ang Taurus. Sa halip na sumabog, umatras sila. Sa halip na makipagtalo, nananatiling tahimik. Sa halip na humingi ng pangunawa, lumalayo sila. Hindi dahil malamig sila, kundi dahil tumatanggi ang ego na hayaang magmukhang mahina sila. Naniniwala ang Taurus na kung talagang pinahahalagahan sila ng isang tao, hindi na nila kailangang humabol, magpaliwanag, o ibaba ang sarili para lamang marinig.
Ang ego ay bumulong, kung gusto nilang maintindihan ka, gagawin nila yon. Ang pag-iisip na ito ang humuhubog sa kilos ng Taurus sa pag-ibig, pagkakaibigan, at maging sa pamilya. Hindi nila gusto ang paulit-ulit na paliwanag. Hindi nila gusto ang emosyonal na drama. Hindi nila gusto ang sitwasyon kung saan nararamdaman nilang pinagdududahan ang kanilang halaga. At kapag naitulak ng sobra, pinipili ng ego ang katahimikan kaysa kaguluhan. Ito ang dahilan kung bakit madalas umaalis ang Taurus ng walang closure. Mula sa labas, mukhang walang puso. Mula sa loob, pakiramdam ay kinakailangan. Ang pagpapaliwanag ay pakiramdam ay pagmamakaawa. Ang pagtatalo ay pakiramdam ay paglabag sa sariling hangganan. Kaya pinipili nila ang tanging opsyon na nagpapanatili ng kanilang dignidad, distansya. Ipinaliwanag rin ng ego ng Taurus kung bakit mahirap silang humingi ng tawad. Hindi dahil iniisip nilang laging tama sila. Kundi dahil ang paghingi ng tawad ay pakiramdam ay pag-amin ng kahinaan, lalo na kung naniniwala silang may kinalaman ang ibang tao sa sakit. Kailangang maramdaman ng Taurus na ligtas sa emosyon bago sila lumambot. Kung walang seguridad, nananatili ang ego sa kontrol. Sa trabaho at pang-araw-araw na buhay, ang parehong ego ang dahilan kung bakit maaasahan, consistent, at malakas ang Taurus. Hindi sila madaling sumusuko. Hindi sila umaasa sa iba para sa validation. Ipinagmamalaki nila na sila ang maaasahan ng iba. Ngunit sa emosyonal na aspeto, nagiging pader ang parehong lakas. Isang pader na nagpoprotekta sa kanila. At minsan ay nag-iisa rin sila. Ang katotohanan, ang ego ng Taurus ay hindi kaaway. Ito ay mekanismo ng depensa na nabuo mula sa mga dating sugat, pagkadismaya, at mahihirap na aral. Umiiral ito dahil alam ng Taurus kung gaano sila magmahal, at kung gaano kasakit kapag hindi iginagalang ang pagmamahal na yon. At habang pinananatili ng ego ang kanilang lakas sa labas, ito rin ang naghahanda sa tunay na labanan. Dahil sa likod ng kalasag na yon may puso na nakakaramdam ng lahat. At ang pusong iyon ay hindi tumitigil sa pakikipaglaban, kahit na sinasabi ng ego na manatiling tahimik. Ang puso ng Taurus. Kung ang ego ng Taurus ay ang kalasad, ang puso naman ang kayamanang pinoprotektahan nito. Ang puso ng isang Taurus ay hindi mababaw. Hindi ito panandalian. Hindi ito basta-basta. Bawat emosyon ay tumatakbo ng malalim, mas mayaman, mas mabagal, at mas matindi kaysa sa inaakala ng karamihan. At dahil napakaraming nararamdaman, pinangangalagaan ito ng Taurus ng buong sigasig. Ang puso ng Taurus ay nagmamahal ng may pasensya at katapatan. Hindi sila nagmamadaling pumasok sa mga koneksyon. Hindi nila ibinibigay ang mga pangakong hindi nila kayang tuparin. Ngunit kapag nag-commit na, ibinibigay nila ang lahat, walang kondisyon at walang pag-aalinlangan. Ang kanilang pagmamahal ay hindi maingay o palabas, kundi tahimik, matatag, at hindi natitinag. Para sa mga Filipino, ito ay malalim na nakaka-resonate. Marami sa atin ang nakakaintindi na ang tunay na pagmamahal ay kadalasang ipinapakita sa maliliit, tuloy-tuloy na kilos kaysa sa dramatikong pagpapakita. Pinapakita ng Taurus ang prinsipyong ito ng perpekto. Ipinapakita nila ang pagmamahal sa pamamagitan ng praktikal na pag-aalaga sa iba, sa pagiging naroroon sa oras ng hirap, at sa pagsasakripisyo ng hindi ipinapaalam. Ngunit ang puso ng Taurus ay sobrang sensitibo rin. Naalala nila bawat salitang masakit, bawat sirang pangako, bawat pagkakataong naiwan silang naghihintay. Habang pinoprotektahan sila ng ego mula sa maagang pagpapakita ng kahinaan, ang puso nila ay hindi nakakalimot. Bawat sakit ay naimbak, bawat pagkadismaya ay naalala, at bawat kabutihan ay pinapahalagahan. Ang dualidad na ito ang nagpapakomplikado sa Taurus. Gusto ng kanilang puso na magtiwala, ngunit bumulong ang nakaraang karanasan ng pag-ingat. Gusto ng puso na magpatawad, ngunit pinaalala ng ego na protektahan ang sarili. Nais ng puso ang lapit, ngunit pinapanatili ng kalasag ng pride ang distansya. Ito ang dahilan kung bakit kayang magmahal ng Taurus ng walang hanggan ngunit umatras kapag may alinlangan. Hindi dahil tumigil silang magmalasakit, kundi dahil sinusuri ng puso nila ang pinakaligtas na paraan upang mabuhay ng emosyonal. Hindi nila madaling ipinapakita ang emosyon, ngunit ang mga may sapat na pasensya upang mapansin ay makakakita ng lalim sa likod ng tahimik na anyo. Ang puso ng Taurus ay nakadarama ng sakit ng pagkawala, kasiyahan sa maliliit na kilos, seguridad ng mutual na tiwala, at kawalang pag-asa ng pagtataksil, lahat ng sabay.
At kapag nagmamahal ang Taurus, ibinibigay nila ang lahat, oras, enerhiya, at katapatan. Nais nila ng katatagan, katapatan, at emosyonal na seguridad. Hindi sila interesado sa panandaliang romansa o mababaw na atensyon. Nais nila ng relasyon kung saan ang pagmamahal ay kapantay ng respeto, pag-aalaga, at konsistensya. Ang mga Filipino ay makaka-relate sa ganitong estilo ng pagmamahal. Sa kulturang pinahahalagahan ng pamilya, commitment, at sakripisyo, likas sa Taurus ang pagpapakita ng mga halagang ito. Tahimik at tuloy-tuloy nilang ipinaglalaban ang mga taong mahal nila. Ipinapakita nila ang pagmamahal sa makabuluhang paraan kaysa sa dramatikong kilos. Ngunit ang tindi ng puso ay may dalang panganib. Mas malalim ang nararamdaman, mas mataas ang panganib ng pagkabigo sa pag-ibig. At kapag nagtatagpo ang ego at puso, madalas na nagdurusa ang Taurus ng tahimik, pinipiling umatras kaysa makipaglaban. Nais ng puso ang koneksyon, ngunit hinihingi ng ego ang respeto. Ang panloob na tunggalian na ito ang lumilikha ng maselang tensyon na nagtatakda sa Taurus, malakas ngunit sensitibo, mapagmahal ngunit maingat, tapat ngunit maingat. Ngunit narito ang lihim na kadalasan ay hindi napapansin. Ang puso ng Taurus ay hindi mahina. Hindi ito marupok. Ito ay isang bukal ng lakas na nakatago sa likod ng kalasad. At habang maaaring mukhang malamig o hindi matitinag ang kanilang ego, pinoprotektahan lamang nito ang pinakamakapangyarihang puwersa na taglay nila, isang puso na kayang magmahal ng mas malalim at may pasensya kaysa halos sinuman. Ang pag-unawa sa puso ng Taurus ang unang hakbang upang maunawaan kung bakit kumikilos sila ng ganito. Ipinaliwanag nito kung bakit paminsan-minsan sila umaalis kapag nasasaktan, bakit mabagal silang magpatawad, at bakit, kapag tuluyang bumukas, ang kanilang pagmamahal ay pakiramdam ay ganap at nagbabago ng buhay. Ang puso ng Taurus ay hindi lamang nakadarama, ito ay nag-aalala, nagmamahal, at nagpoprotekta. At kapag nakuha mo ang pusong iyon, mauunawaan mo ang lalim nito na walang kapantay. Iia puso, then itunay enidigmaan evloob. Sa loob ng bawat Taurus, mayroong isang larangan ng digmaan, tahimik, hindi nakikita, ngunit matindi. Isang laban sa pagitan ng dalawang puwersa, parehong malakas, parehong matatag, ang ego at ang puso. Dito nagsisimula ang tunay na kwento. Isipin ang isang Taurus na umiibig. Ramdam ng kanilang puso ang bawat sulyap, bawat haplos, bawat salita. Naalala nito ang mga hating gabing pag-uusap, ang mga pangakong binitiwan sa tahimik na sandali, ang maliliit na gawa ng kabutihan na nagpapainit sa buhay. Gusto ng puso na magpatawad, muling kumonekta, at magtiwala muli. Ngunit nakabantay ang ego. Naalaala rin nito ang sakit, ang mga sandaling sila ay pinabayaan, hindi nirerespeto, o hindi pinahalagahan. Sinasabi nito, huwag humabol. Huwag humingi ng tawad. Huwag ibaba ang sarili. Protektahan ang iyong pride. Kaya't ang Taurus ay nakatayo sa isang sangandaan. Hinahatak ng puso sila patungo sa koneksyon, pagpapatawad, at emosyonal na lapit. Itinutulak sila pabalik ng ego, hinihingi ang paggalang sa sarili, mga hangganan, at proteksyon. Bawat desisyon ay nagiging laban, bawat kilos ay kompromiso sa pagitan ng pagmamahal at pride. Mga halimbawa sa totoong buhay. Senaryo 1, pag-ibig at hindi pagkakaintindihan. Napapansin ng Taurus na tila malayo ang kanilang kapareha. Gusto ng puso na magtanong, maintindihan, ayusin ang sirang damdamin. Ngunit nagbababala ang ego, kung tunay silang nagmamalasakit, sila muna ang magpapaliwanag. Huwag magmukhang desperado. Kaya nananatiling tahimik ang Taurus. Maaaring lumipas ang mga araw sa katahimikan na nag-iwan ng kalituhan sa parehong panig. Sa labas, mukhang walang pakialam. Ngunit sa loob, bawat damdamin ay pinalalakas, bawat tibok ng puso ay negosasyon sa pagitan ng pagnanasa at paggalang sa sarili. Senaryo 2, paghingi ng tawad at pride. Nagkamali, maliit man o malaki. Gusto ng puso na humingi ng tawad, pagalingin ang hidwaan. Ngunit humihimasok ang ego, kung sila rin ay nagkamali, bakit ikaw pa ang uuna? Huwag ibaba ang sarili. Ito ang dahilan kung bakit madalas naantala ang paghingi ng tawad ng Taurus, kahit alam nilang may kasalanan rin sila. Ang katahimikan nila ay hindi kayabangan, ito ay isang estratehiya, isang paraan ng emosyonal na proteksyon. Senaryo 3, pagtaksil at tiwala. Kapag nagtaksil, malalim ang nadarama ng Taurus. Gusto ng puso na magpatawad, maniwala sa pangalawang pagkakataon. Ngunit sumisigaw ang ego, huwag hayaang mangyari muli. Protektahan ang sarili.
Dito, halos hindi matiis ang digmaan sa loob. Nakikipaglaban ang puso para sa koneksyon, habang pinatitibay ng ego ang pader. Maaaring mukhang kalmado ang Taurus, ngunit sa loob, kaguluhan ang namamayani, bawat isip ay tug-of-war sa pagitan ng kahinaan at depensa. Ang tunggalian na ito ay hindi limitado sa pag-ibig. Umaabot ito sa pagkakaibigan, pamilya at trabaho. Tinitiis ng Taurus ang mga insulto, kritisismo, o pagpapabaya ng tahimik na binabalanse ang pagnanais ng kapayapaan at ang pangangailangan ng dignidad. Ang kakaiba sa Taurus inner war ay ang tindi ng damdamin na sinamahan ng pagpipigil. Karamihan ay agad nagpapakita ng emosyon, naghahanap ng validation o ginhawa. Ang Taurus, gayunpaman ay nag-isip, nagre-reflect at naghihintay. Hindi lang sila basta tumutugon, pinoproseso nila, pinapalusot sa isip, at kumikilos lamang kapag ligtas ang damdamin. Makaka-relate dito ang mga Filipino. Sa kultura na pinahahalagahan ang respeto, pasensya, at emosyonal na sakripisyo, sumasalamin ang Taurus sa tahimik na lakas ng tapat at matatag na pagmamahal. Laban sila sa kanilang mga panloob na digmaan ng pribado, madalas na tila kalmado habang nag-aalimpuyo ang bagyo sa loob. Minsan, nakikita ang inner war sa maliliit na kilos. Maaaring magbigay ng makabuluhang regalo ang Taurus ng tahimik, ipinapakita ang pagmamahal ng walang salita. Maaaring piliin ang distansya kaysa konfrontasyon, pinoprotektahan ang parehong pride at puso. Maaaring ngumiti at mukhang kalmado habang tahimik na hinaharap ang emosyonal na bagyo. Ngunit may kapalit ito. Ang ego, habang nagpoprotekta, ay maaaring bumuo ng pader na humihiwalay sa iba. Ang puso, habang naghahangad ng koneksyon, ay maaaring makaramdam ng pagka-frustrate at pagod. At minsan, nagdurusa ang Taurus ng mag-isa, dahil ang pagbabalansi ng dalawang puwersang ito ay nangangailangan ng pasensya, oras, at emosyonal na talino na bihirang tunay na maunawaan. Ang inner war ay hindi kahinaan. Ito ay lakas sa dualidad. Pinapanatili ng ego ang dignidad at halaga sa sarili. Pinapalago ng puso ang pagmamahal at katapatan. Sama-sama, ginagawa nilang matatag, tapat, at malalim ang Taurus, kahit na hindi naiintindihan. Sa pag-unawa sa panloob na digmaang ito, makikita natin ang katotohanan sa likod ng kilos ng Taurus. Bakit paminsan-minsan sila umaalis kahit may malasakit pa? Bakit mabagal silang magpatawad ngunit tapat kapag ginawa na? Bakit para sa Taurus, mas malakas magsalita ang katahimikan kaysa mga salita? Ito ang tunay na pakikibaka ng Taurus, patuloy na negosasyon sa pagitan ng pagnanais na kumonekta at pangangailangan na protektahan ang sarili. Magulo, tahimik at malalim. At ito ang tibok ng puso ng bawat Taurus, humuhubog sa kanilang mga desisyon, relasyon, at buhay sa paraang bihirang makita ng iba. Paano nakaapekto gani panloob ni digmaan ni relasyon ng Taurus? Ang panloob na laban sa pagitan ng ego at puso ay hindi na nanatiling nakatago, ito ay umaapekto sa bawat relasyon ng isang Taurus. Ang pagmamahal, pagkakaibigan, at ugnayan sa pamilya ay lahat na apektuhan ng maselang tensyon ng kanilang tahimik na pakikibaka. Sa mga romantikong relasyon, dito mas nakikita ang epekto. Ang isang Taurus na malalim ang pagmamahal ay maaaring biglang umatras, na nag-iwan ng kalituhan o pagkabigo sa kanilang kapareha. Sa labas, tila walang pakialam. Ngunit sa loob, nananatiling nakalaan ang puso, patuloy na nagmamalasakit, at inuulit-ulit ang bawat alaala. Ang ego, gayunpaman, ay nagbabantay sa kanilang dignidad, tinitiyak na hindi sila mukhang desperado o mahina. Ang ganitong paghila at pagtulak ay lumilikha ng kakaibang hamon. Maaaring maling maintindihan ng kapareha ang katahimikan bilang lamig o kakulangan ng pagmamahal. Maaaring maramdaman nilang hindi sila pinahahalagahan kapag hindi ipinapahayag ng Taurus ang emosyon o sinasabi ang pagmamahal. Ngunit sa katotohanan, ipinapakita ng Taurus ang pagmamahal sa pamamagitan ng aksyon, hindi salita, maliliit, tuloy-tuloy na kilos na nagpapakita ng katapatan, pag-aalaga, at dedikasyon. Sa pagkakaibigan, maaaring lumikha ang panloob na digmaan ng distansya. Ang mga kaibigang Taurus ay labis na tapat, ngunit hindi nila tinitiis ang kawalang galang o pagtataksil. Kapag nasaktan ng isang taong pinagkakatiwalaan, maaaring gustuhin ng puso na magkasundo muli, ngunit nagtatalaga ng hangganan ang ego. Maaaring huminto sila sa pakikipag-ugnayan o lumikha ng distansya hanggang sa maramdaman nilang ligtas na sila sa emosyonal na aspeto.
Ito ay nagpapakita sa kanila bilang malayo o mahirap basahin, ngunit nananatili ang kanilang katapatan, bagaman may proteksyon. Ang ugnayan sa pamilya ay apektado rin ng dinamika ng ego at puso. Madalas inuuna ng Taurus ang kapayapaan sa pamilya, tahimik na isinasaalang-alang ang kanilang sariling pangangailangan para mapanatili ang harmony. Ngunit kapag nilalabag ng mga miyembro ng pamilya ang hangganan o binabaliwala ang kanilang damdamin, tumutugon ang ego. Maaaring umatras ang Taurus, pinipiling katahimikan kaysa konfrontasyon, na maaaring mamisinterpret bilang lamig. Ang kanilang pagmamahal ay patuloy, ngunit nangangailangan ng pagkilala at respeto para umunlad. Para sa mga Filipino, madaling makarelate sa mga dynamics na ito. Sa kulturang pinahahalagahan ang katapatan sa pamilya, respeto, at emosyonal na sakripisyo, likas sa Taurus ang pagpapakita ng mga halagang ito. Tahimik nilang tinitiis ang hirap, tuloy-tuloy na sumusuporta sa mahal sa buhay, at pinapahalagahan ang relasyon na kumikilala sa kanilang dedikasyon. Ngunit ang panloob na digmaan ay maaaring magpakita sa kanila bilang emosyonal na malayo, kahit na sobra ang kanilang malasakit. Ang panloob na tunggalian rin ang dahilan kung bakit nararamdaman ng iba na ang Taurus ay mahirap o komplikado. Ang kanilang katahimikan ay proteksyon. Ang kanilang pasensya ay estratehiko. Ang kanilang pagmamahal ay malalim, ngunit may sukat. Ang pag-unawa sa panloob na pakikibaka ay nagpapakita ng lalim ng kanilang emosyon, isang bagay na madalas napapansin lamang sa panlabas na katahimikan. Ang mga relasyon ng Taurus ay nangangailangan ng pasensya at pag-unawa. Kailangang maunawaan ng mga kapareha at kaibigan na ang katahimikan ay hindi kawalang pakialam, ang pag-urong ay hindi pagtanggi, at ang hangganan ay hindi kawalan ng malasakit. Ang puso ng Taurus ay laging nakamasid, laging nakadarama, at laging tapat, ngunit ang ego ang nagdedesisyon kung kailan ligtas itong ipakita. Sa huli, itinuturo ng panloob na digmaan ang mahahalagang aral para sa Taurus at sa mga malalapit sa kanila. Kahalaga ang respeto gaya ng pagmamahal. Mahalaga ang pasensya. Mas malakas ang aksyon kaysa salita. Ang emosyonal na seguridad ang nagtatakda ng koneksyon. Sa pamamagitan ng pag-alam sa panloob na tunggalian, mas epektibong mahaharap ng mga mahal sa Taurus ang relasyon, maiiwasan ang hindi pagkakaintindihan, at mabubuo ang mas matibay at makahulugang ugnayan. Ang panloob na digmaan ng Taurus ay hindi kapintasan, ito ay isang natatanging ritmo na humuhubog kung paano sila magmahal, paano nila pinoprotektahan ang sarili, at paano nakikipag-ugnayan sa mundo. Ang pag-unawa dito ang susi para makita ang lalim ng kaluluwa ng Taurus at pahalagahan kung bakit ang kanilang katapatan at pagmamahal ay kakaiba at walang kapantay. Para sa Taurus, ang panloob na digmaan sa pagitan ng ego at puso ay parehong lakas at hamon. Pinoprotektahan sila ng ego laban sa sakit habang hinihimok sila ng puso na magmahal ng malalim. Ngunit kapag madalas magbanggaan ang dalawang puwersang ito, maaaring magdulot ito ng kalituhan, emosyonal na pagod, at distansya sa mga relasyon. Ang paghahanap ng balanse ay hindi tungkol sa pagpili sa ego kaysa puso o kabaligtaran, ito ay tungkol sa pagkatuto kung paano i-harmonize ang dalawa. Ang unang hakbang ay ang kamalayan sa sarili. Kailangang kilalanin ng Taurus kung kailan sobra ang proteksyon ng ego, at kung kailan masyadong bukas at mahina ang puso. Ang tahimik na pagninilay sa kanilang emosyon, iniisip, at reaksyon ay nagbibigay daan upang maunawaan kung bakit sila kumikilos ng ganoon. Makaka-relate dito ang mga Filipino, dahil ang introspeksyon at pagninilay ay madalas na bahagi ng ating kultura, pinapahalagahan ang respeto, pasensya, at panloob na lakas. Susunod ay ang komunikasyon. Ang katahimikan ay natural na depensa ng Taurus, ngunit ang sobrang pag-asa dito ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaintindihan. Ang pagkatuto na ipahayag ang damdamin ng mahinahon at maingat. Kahit na mahina, ay nakakatulong na punan ang pagitan ng ego at puso. Isang simpleng pag-uusap na may linaw at katapatan ay maaaring maiwasan ang mahabang panahon ng tahimik na pagdurusa at mapatatag ang relasyon. Ang pagtatakda ng malulusob na hangganan ay isa pang susi. Madalas na nahihirapan ang Taurus sa pagitan ng pagpapaligaya sa iba at pagprotekta sa sarili. Sa pamamagitan ng malinaw na pagtatakda ng limitasyon, nang walang guilt, mapananatili nila ang paggalang sa sarili, habang pinapayagan ang pagmamahal at tiwala na umunlad. Ang hangganan ay hindi pader, ito ay mga gabay na nagpoprotekta sa puso at nagbabalanse sa ego. Dapat ding magsanay ang Taurus ng emosyonal na pagpapalaya.
Ang pagtitiis ng sakit at pride sa loob ay maaaring mukhang proteksyon, ngunit sa paglipas ng panahon ay nagiging mabigat na pasanin. Ang pagsusulat ng damdamin, journaling, o pakikipag-usap sa pinagkakatiwalaang kaibigan o miyembro ng pamilya ay nagbibigay daan sa puso na maproseso ang emosyon ng ligtas. Madalas na pinahahalagahan sa kulturang Filipino ang tahimik na pagtitiis, ngunit ang maayos na pagpapalaya ay tinitiyak na hindi silent na mapabigat ang ego. Isa pang mahalagang gawain ay ang maingat na pasensya. Ang balanse ay hindi nangyayari agad-agad. Dapat payagan ng Taurus ang sarili na magkamali, patawarin ang sarili, at dahan-dahang isama ang damdamin sa kanilang pagpapahalaga sa sarili. Ang paglalakbay tungo sa balanse ay unti-unti, ngunit bawat maliit na hakbang ay nagpapalakas sa parehong puso at ego. Sa huli, maaaring linangin ng Taurus ang pagmamahal sa sarili. Ang pagkilala na okay lang maging malakas at sensitibo, proud at mapagmahal, ay nagbibigay daan sa kanila na igalang ang buong spectrum ng kanilang kalikasan. Ang puso at ego ay hindi kaaway, sila ay magkatuwang na puwersa na, kapag balansyado, lumilikha ng Taurus na matatag, malalim ang pagmamahal, at emosyonal na matalino. Sa paghahanap ng balanse, maaaring gawin ng Taurus ang mga sumusunod. Magmahal ng hindi nawawala ang sarili. Protektahan ang dignidad ng hindi isinasara ang koneksyon. Sabihin ang katotohanan ng hindi natatakot sa paghuhusga. Harapin ang mga relasyon ng may kumpiyansa at katahimikan. Sa huli, ang balanse ay hindi tungkol sa pagsupil sa ego o puso. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa kanilang papel, paggalang sa kanilang hangganan, at pagpapahintulot na mag-coexist ang dalawa. Kapag napagtagumpayan ng Taurus ang maselang harmonya na ito, maaari nilang maranasan ang pagmamahal, katapatan, at emosyonal na kasiyahan sa paraan na kakaunti lamang ang tanda ng zodiac ang kayang gawin. Mensahe para dahil ni nagmamahal ay isang Taurus. Ang pagmamahal sa isang Taurus ay hindi laging madali, ngunit palaging kapakipakinabang. Ang lalim ng kanilang damdamin, katapatan, at tahimik na lakas ay maaaring lumikha ng ugnayan na tatagal habang buhay. Ngunit upang tunay na makakonekta sa isang Taurus, kailangan mong maunawaan ang maselang balanse sa pagitan ng kanilang ego at puso. Una, mahalaga ang pasensya. Ang Taurus ay hindi nagmamadali sa pagtitiwala o emosyonal na lapit. Sila ay nag-obserba, nagsusuri, at binubuksan lamang ang puso kapag tiwala silang ligtas. Kung mahal mo ang isang Taurus, igalang ang kanilang ritmo. Huwag silang pilitin sa mga salita, kilos, o commitment, ibibigay nila ang buong pagmamahal, ngunit lamang kapag ligtas ang kanilang puso. Pangalawa, higit sa lahat ang respeto. Malalim na pinahahalagahan ng Taurus ang kanilang dignidad at sariling respeto. Ang kawalang galang, kasinungalingan, o manipulasyon ay magpapagana sa kanilang ego at lilikha ng distansya. Maiintindihan ito ng mga Filipino, sa ating kultura, ang respeto ay hindi lang magalang na asal, ito ay pagpapakita ng malasakit at pagpapahalaga. Ipakita ang tunay na respeto sa Taurus, at makakamit mo ang kanilang katapatan magpakailanman. Pangatlo, pahalagahan ang kanilang tahimik na pagpapakita ng pagmamahal. Maaaring hindi palaging sabihin ng Taurus na, mahal kita, ng malakas, ngunit ang kanilang mga kilos ay nagsasalita ng malakas. Naalala nila ang kaarawan, ipinagdiriwang ang mga tagumpay, sinusuportahan ang mga pangarap, at nananatili sa oras ng hirap. Kilalanin ang mga pagsisikap na ito ay mga pagpapahayag ng pusong malalim ang nararamdaman at pagmamahal na matatag. Pang-apat, bigyan sila ng espasyo kapag kinakailangan. Ang panloob na digmaan sa pagitan ng ego at puso minsan ay nagtutulak sa Taurus na umatras. Ito ay hindi pagtanggi. Ito ay instinto ng proteksyon, isang paraan upang muling i-recalibrate ang emosyon. Maging pasensyoso, manatiling consistent, at bigyan sila ng oras upang bumalik ng may buong tiwala at bagong pagmamahal. Panghuli, mahalaga ang tapat na komunikasyon. Pinahahalagahan ng Taurus ang sinseridad higit sa lahat. Maging tapat, malinaw, at bukas sa iyong intensyon, damdamin, at hangganan. Tumutugon sila sa pagiging totoo, hindi sa drama. Magsalita mula sa puso, ngunit huwag pilitin ang ego, makikipagtagpo sila sa gitna kapag handa na. Ang pagmamahal sa isang Taurus ay nangangailangan ng pag-unawa sa lalim ng kanilang panloob na mundo, ang tahimik na mga laban, ang maingat na pinoprotektahang emosyon, at ang labis na katapatan kapag ganap ng nabuksan ang puso. Kilalanin na bawat aksyon, bawat paghinto, bawat pag-urong ay may dahilan. Bawat kilos ay may kahulugan, bawat salita ay maingat.
Kung lalapitan mo ang Taurus ng may pasensya, respeto, at sinseridad, mararanasan mo ang isang uri ng pagmamahal na bihira, matatag, hindi natitinag, at nagbabago ng buhay. Hindi nila basta ibinibigay ang kanilang puso, ngunit kapag ginawa nila, ito ay nagiging pundasyon ng ugnayan na tatagal, kahit sa harap ng mga hamon. Kaya, kung tunay mong mahal ang isang Taurus, tandaan ito. Unawain ang kanilang ego, igalang ang kanilang puso, at yakapin ang kanilang tahimik na lakas. Gawin ito, at hindi ka lamang nagmamahal sa isang Taurus, pinagkakatiwalaan ka ng isang kaluluwa na mananatili sa iyong tabi sa bawat bagyo. Ang paglalakbay sa panloob na mundo ng Taurus, sa pagitan ng ego at puso, ay kwento ng lakas, lalim, at tatag. Hindi kahinaan ang makipaglaban sa pagitan ng pride at emosyon. Ito ay tanda ng isang kaluluwang malalim ang nararamdaman at matatag ang proteksyon. Para sa isang Taurus, bawat desisyon ay parang paglalakad sa alanganin. Pagmahal ng malalim ng hindi nawawala ang sariling respeto. Magpatawad ng hindi isinasakripisyo ang dignidad. Manatiling tapat ng hindi nilalabag ang hangganan. Hindi simple ang kanilang buhay, ngunit napakalawak ng kanilang puso at walang kapantay ang kanilang katapatan. Kung ikaw ay isang Taurus na nanonood nito, tandaan, hindi ka sira. Ang iyong katahimikan, ang iyong pride, ang iyong pasensya, hindi ito kahinaan. Ito ay mga kasangkapang maingat mong pinili upang harapin ang mundong madalas hindi nakakaunawa sa iyong lalim. Ang iyong panloob na digmaan ay hindi sumpa, ito ay patunay kung gaano mo pinahahalagahan ang pagmamahal, respeto, at pagiging tapat. Para sa mga nagmamahal sa isang Taurus, alamin ito, ang maaaring mukhang pagiging matigas, distansya, o katahimikan ay kadalasan bunga ng pusong labis ang pagmamalasakit at ego na nagtatangkang protektahan ang pagmamalasakit na iyon. Pahalagahan ang mga banayad na kilos, ang tahimik na dedikasyon, at ang mga sandali ng tiwala, mas mahalaga ito kaysa kayang ipahayag ng salita. Itinuturo sa atin ng Taurus na dapat magkasabay ang pagmamahal at respeto. Na ang pasensya ay hindi pagiging pasibo, ito ay lakas. Na ang hangganan ay hindi pumipigil sa koneksyon, ito ay pinoprotektahan ito. At higit sa lahat, na ang puso, kahit na pinoprotektahan, ay kayang magmahal ng may tindi na kakaunti ang makakatalo. Isipin ang bawat Taurus na kilala mo, hindi bilang malamig, kundi bilang labis na tapat. Hindi bilang matigas ang ulo, kundi matatag sa kanilang mga pagpapahalaga. Hindi bilang malayo, kundi malalim ang damdamin, maingat na pinipili kung kailan at paano ibabahagi ang kayamanan ng kanilang puso. Maaaring maglaban ang iyong ego at puso sa loob, Taurus, ngunit ang laban na iyon ang nagpapalakas sa iyo. Ito ang humuhubog sa iyong mga relasyon, mga desisyon, at kakayahang magmahal. At kapag sa wakas ay nanalo ang puso o natagpuan ng ego at puso ang harmonya, mararanasan mo ang pagmamahal, katapatan, at emosyonal na kasiyahang malalim at pamatagalan. Kaya yakapin ang iyong dualidad. Igalang ang iyong damdamin. Protektahan ang iyong sariling halaga, ngunit huwag ikubli ang puso. Hayaan ang iyong katahimikan magsalita, ang iyong mga aksyon patunayan, at ang iyong pagmamahal magtagal. Ang panloob na digmaan ng Taurus ay hindi limitasyon. Ito ay kwento ng lakas, pasensya, at hindi natitinag na katapatan. Isang kwento na nararapat maunawaan, igalang, at ipagdiwang. Tandaan, sa susunod na makilala mo ang isang Taurus, o sa susunod na silipin mo ang iyong sarili kung ikaw ay isa, alamin na ang iyong panloob na laban ay iyong kapangyarihan. Ang iyong puso ay iyong regalo. At ang iyong pagmamahal ay puwersang kayang magbago ng buhay, tahimik ngunit malalim. Ngayon na nakita mo na ang tunay na panloob na mundo ng isang Taurus, ang laban sa pagitan ng ego at puso, maaari mo nang maunawaan kung bakit sila kumikilos ng ganoon sa pagmamahal, pagkakaibigan, at buhay. Kung ikaw ay isang Taurus na nanonood nito, maglaan ng sandali para magnilay. Gaano kadalas mong pinili ang katahimikan kaysa konfrontasyon? Gaano kadalas pinigilan ng iyong pride ang iyong puso na magsalita? Natatangi ang iyong paglalakbay at bihira ang iyong panloob na lakas. Yakapin ito, igalang ito, at pahalagahan ang iyong damdamin. At kung mahal mo ang isang Taurus, panahon na upang makita mo sila sa ibang pananaw. Ang tahimik na sandali, ang mga banayad na kilos, ang pasensya at katapatan, lahat ng ito ay may kahulugan. Mag-comment sa ibaba at ibahagi ang iyong karanasan, nagmahal ka na ba o minahal ng isang Taurus? Naintindihan mo ba ang kanilang tahimik na pakikibaka? Ang iyong mga kwento ay makakatulong sa iba na makita ang lalim sa likod ng kalmadong panlabas ng isang Taurus.
Tandaan, ang susi sa pagkonekta sa isang Taurus ay pasensya, respeto, at pag-unawa. Huwag silang pagmadyihin, huwag husgahan ang kanilang katahimikan, at huwag maliitin ang kapangyarihan ng kanilang katapatan kapag ito ay nakuha. Kung nagbigay sa iyo ng kaalaman ang video na ito tungkol sa tunay na kalikasan ng Taurus, I like, I share, at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang astrolohiyang insights na angkop para sa mga Filipino. I share ito sa isang taong kailangang mas maunawaan ang isang Taurus, baka kaibigan, miyembro ng pamilya, o kahit ang iyong kapareha. At narito ang huling tanong para sagutin mo sa comments. Aling bahagi ng Taurus ang mas nakakakonekta ka, ego o puso? Maaaring magulat ka sa iyong sagot at makapagdulot ito ng makahulugang pag-uusap kasama ang iba. Makilahok, magbahagi, at tuklasin ang emosyonal na lalim ng Taurus ng sama-sama. Huwag kalimutan, ang pag-unawa sa isang Taurus ay hindi lamang tungkol sa astrolohiya, ito ay tungkol sa pag-unawa sa damdamin ng tao, katapatan, at tahimik na lakas. Sa pagkonekta sa kaalamang ito, maaari kang bumuo ng mas matibay at mahabaging relasyon. Kaya, mag-comment sa ibaba, I share ang video na ito, at pindutin ang subscribe button para sa higit pang insights tungkol sa zodiac, pagmamahal, at emosyonal na talino. Ang paglalakbay mo bilang Taurus ay nagsisimula pa lamang, tuklasin natin ito ng magkakasama.